former President Duterte. Sinasabi din noon, walang arrest warrant. Pero Tama. pagdating niya, inaresto, meron pala. Wala po bang ganong Just to be clear, when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. on, that was a Tuesday? If I'm not mistaken, that was 3 a.m. on a Tuesday, and it is implemented 9 a.m. on the same day. Naku po, hetong hawa ang ating pag-uusapan ngayon na si John Vic Remula may panibago na naman hong sarswela, di ba? Matapos nga ho naging insidente dito sa ating Pangulong Duterte. Erektahan nung siyang tinanong dito ng isang reporter, mga ka-update, na kung bakit noon sinabi ho nila na ito nga si Pangulong Duterte, wala naman arrest warrant nung nasa Japan ho siya. Bakit nung kababaho dyan sa airport, libo-libo hong sundalo, kapulisan ho ang nag-aabang. Yan ho ang malaking katanungan na nag-i-interview kasi dito sa press con ho niya sinabi din ho mga ka-update na 10,000 kapulisan daw ho ang inihahanda para arestuhin etong ating si Senator Bato de la Rosa. Ano nga hong kawalang hiyaan itong gagawin netong administrasyon para ho patahimikin ang mga nasa minority? Para ano ho ba yan? Bakit nga isa-isa? Bakit nga ho ba iniisa-isa mga ka-update? Ito mga nasa minority, isa lang ho ang kasagutan dyan. Nakikita naman na ho natin mga ka-update, malapit na ho ang 2028. Malapit na ho ang 2028 presidential election. Wala hong tatapat kay BP Sara. Kaya ito mga nasa minority, pinag-iinitan ho nila. Kasi nga mga ka-update, oras na tumakbo si BP Sara sa 2028 presidential election, tapos na ho ang boxing, tapos na ho ang laban. Yan ho ang kanilang pinaghahandaan dahil wala ho silang kandidatong tatapat sa mga Duterte. Kaya mga ka-update, ano pa nga ho bang hinihintay natin dito? Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito kay John Vic Remula. Hindi lang ho si John Vic Remula ang ating pag-uusapan mga kabida. Dahil nga ito talagang impeachment ni BP Sara, tinututukan na ho ng mga, yung mga crocodile dyan sa House of Representatives at yung mga, alam nyo na mga kabit, yung mga nasa majority. Kaya mga dito lang tayo yung paligoy-ligoy pa kung bago lang ko sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang kung malaking tulong na yan. Kaya mga dito, rekta na ho tayo. Sir, aside from Senator De La Rosa, sino pa po yung mga kasama na iimbestigahan? We will announce that down the road. Now, he will be the first one, but the ones listed in the previous complaints, ang dami ng complaints dito over 100 cases. We will issue succeeding subpoenas in the coming days. Sir, based on your info, nandito pa ba si Senator De La Yes, Rosa? he is, based on info, he is in the Davao region. And Region 11 has already been alerted to this upcoming subpoena. Thank you, sir. Maki Pulido of GMA. Oh, hello. Hindi sila muna. Mamaya na. Okay. Third Ann Malonzo of Sunstar. Sir, good morning. Sir, parang medyo matagal na ata yung sa Quadcom, matagal na naging Oo nga investigation. Why just now? Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of Ayan mga kabdita, malinaw na malinaw, we are not a member from the ICC. Kanino ho galing? Ayan, kay John Vic Remula. Pero pilit ho nilang pinagdidiskitahan ang kapwa ho nila. Pilipino, meron ho tayong sariling jurisdiction. Pero bakit ho pilit nilang, itatapon na naman ho nila itong si Senator Bato, kamukha ho kay Pangulong Duterte. Saan dyan? Sa The Netherlands, sa ICC, ganyan ho kawalang hiya itong administrasyon. Pilit ho talagang ginigipit ang mga sumuporta, nagmahal sa mga Duterte. Kasi nga mga kabdit, yung mga Duterte galit sa mga gumagamit ng Coca-Cola, gumagamit ng white powder. Tsaka isa pa, galit din ho sa magnanakaw. O tignan nyo, sino ho yung ginigipit nila? Ayan ho, yung mga lumalaban sa mga gumagamit at mga magnanakaw. Kaya hindi ho natin masisisi itong si John Vic Remula na isa pang tuta ni Marcos Jr. Gigipitin ho talaga nila yang si Senator Bato. Sino kaya yung isusunod nila mga kandidat? Yan yung malaking katanungan. Si Senator Marcoleta, sasabihin nila Chinese. Sumusuporta ng Chinese. Yan ho yung paniguradong gigipitin din ho nila. Di ba? Bakit ka? Kasi nga mga kabdi, sinusuportahan ho nila yung mga Duterte.
Di ba? Narinig naman na ho natin, we are not a member, but, di ba? Malaking katanungan. Isipin mo paghahandaan nyo yung isang senador, huhulihin nyo, itatapon nyo sa ibang bansa, ipagkakanulo nyo sa mga hindi naman Pilipino. Ganyan ho kawalang hiya, yung admin ni Marcos Jr. Di ba? This recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. Sir, kasi yung kay former President Duterte, sinasabi din noon, walang arrest warrant. Pero Tama. pagdating niya, inaresto, meron pala. Wala po bang ganong Just to be clear, when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. on, that was a Tuesday? If I'm not mistaken, that was 3 a.m. on a Tuesday, and it is implemented 9 a.m. on the same day. Okay? So, just to be clear, okay, I have no personal knowledge of an arrest warrant. We are merely reinvestigating the case. Sir, sorry. Isa na lang po. Sir, hindi ba para yung magiging result ng investigation nyo ay ipapadala sa ICC? We are not a part of the ICC. Thank you, sir. Dave We are not part of the ICC, pero kalat na saan, kahit saang media mga kabdit, sa social media, sa mga lahat ng balita ngayon mga kabdit, sinabi na naghahanda ng 10,000 kapulisan, kasundaluhan para arestuhin ho si Senator Bato. Ayan, pilit niya ho sinasabi, we are not part of the ICC, pero 100% mga kabdit, oras na makikita ho si Senator Bato, sigurado ililipad din ho nila sa mismong araw na iyon. 100% ho yan. Abuel of TV5. Hi, SILG. Dave Abuel po ng Yeah. TV5. Sir, may communication na po ba from Senator Bato kung a-attend talaga Wala. siya? Bukas pa lang naman i-issue eh. So, I guess if he is watching TV, this is the first time he will hear it also. But the subpoena will be issued tomorrow. Sir, without preempting yung magiging process, ano po ba itatanong sa kanya specifically? Well, we will wait for it's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. Sir, how do we assure the public na magiging fair yung pag-treat kay Senator? Given nga na naging chief PNP siya at saka... Well, we will treat them with all the respect that he deserves. He is a senator. Treat with all due respect daw mga kaptita, si Senator Bato. Ano ho ba yung ginawa nila dito ay Pangulong Duterte? Former President, nilinis yung bansa. Ano hong ginawa sa kanya? Binastuso ni Torre. Kinakaladkad ho siya, tapos ano ho pa yung pinagpuputak-putak sa kanya. Tapos ito si Senator Bato, tingin niyo ba hindi ho siya babastusin katulad ng ginawa sa ating former President? Isipin niyo former President pero binastuso ng ganyan. O ano pa ho tong si Senator Bato? Di ba? Ginagago lang ho tayo neto si John Vic. Pero panigurado. Pag nakita ito si Senator Bato mga kapit, kakalad ka rin din ho yan, ipapahiya sa media. Isipin nyo, sige mga kapit, ganito na lang, pumili ho kayo. Ano hong gusto nyo yung mga biktima ng EJK o yung mga naging biktima ng mga karahasan? Katulad ng mga pagpapakalat ho nila ng white powder, mga alam nyo na yung pang-abuso sa mga kababaihan, matatanda, kabataan, pati nga hayop mga kabdit, hindi nakakaligtas pag gumagamit. Ano hong pipiliin nyo? Yung mga nabiktima ng EJK? O yung mga biniktima ng mga walang hiyang halang ambituka? Kayo ho ang aking tatanungin. Kasi dito nung nandyan pa sa Senado si Senator Bato mga kabdit, may gusto ho siyang ipasang batas. May gusto ho siyang sinabi niya ho mga kabdit na lahat ho ng malalamang mga magnanakaw hahatulan ho ng kamatayan, bitay. Pero tingnan nyo, dahil hindi ho siya pwedeng pansinin, marami ho kasing mayayari dyan sa gobyerno. Natatakot ho sila. Ito si Pangulong Duterte mga kabdit, hindi naman nila madawit dyan sa pagnanakaw. Sa ano siya dinadawit si Pangulong Duterte? Sa EJK lang. Bakit to? Kasi hindi naman ho magnanakaw yan Duterte. Tapos ito si VP Sara, pilit ho nilang binabanatan. Pilit ho nilang sinasabi magnanakaw. Yung Duterte nga ho, lumilinis dyan sa gobyerno. Di ba? Sila ho yung naglilinis.
Ito nga si Redon, kung hindi nyo natatandaan o nakikilala, tinanggal ho yan sa posisyon ni Pangulong Duterte noon, kaya tingnan nyo, galit na galit ho siya. Ngayon nasa House of the Representatives na naman ho siya. Kasi nga ito si Redon, labas-pasok ho yan sa bansa, ginagamit, winawaldas ho yung kaban ng bayan para sa kanyang travel. Kaya yung init ng ulo ho nila sa mga Duterte, mga kapatid, naglalagutok, nagtutulong-tulong ho sila. Ayan, tulad ni Trililing, isa pa ho yan. Si Trililing kasi gusto niya tumakbong bilang Vice Presidente ni Pangulong Duterte. Sinopalpal ho siya. Ngayon, naglalagutok din ho sila. Diba? Kaya itong si John Vic Remula, mga kapatid, panigurado, pag-iinitan ho nila si Senator Bato de la Rosa. Former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Joan Manalo of Billionario. Michael Goyagoy of DZXL. Oh, ulit na to ha. Sir, good afternoon. Sir, wala ho bang communication ng DILG with the Interpol kung with regards dun sa ICC na sinasabi na baka mayroon inilabas na red notice? Sinasabi niyo wala kayong information, but No information. wala ho bang contact with the Interpol or mga communications with them with regards to that? There is none. We have not been privy to any information on that level. So in terms of dun sa kaso kay Bato de la Rosa, hindi ho ba dapat ang process ay dadaan yan sa court muna, yung merong mga formal filing of cases? But This- parang nangunguna po ang ngayon DILG? This is an investigation of the PNP. So you cannot file a complaint. There have been complaints. We cannot file for information without full staff work and complete investigation. And this is part of the investigation. Maki Pulido of GMA. Sec, good morning. So if it's accountability that we're after, Yes. why not just cooperate with the ICC? Tapos, regarding that, si Senator Bato lang ba o are we investigating the other police officers involved in extrajudicial killings? Number one, we are not a member of the ICC and we are not party to any of their investigations. Number two, there will be other investigations to follow and other subpoenas to follow regarding this. We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Oh. Okay? Not related to this, Sec. Meron ba kayong balita about Zaldico and his Wala, whereabouts? I have no, ba? no. Okay. Francis Orsho of ABS-CBN. Okay. Crystal Ramizares of IBC 13. Okay na? Okay. Sec, 2 more questions. Oh, meron pa? Okay. John Riz Calata of Abante Radio. One more na lang. Sir, ano po yung steps ng government now na syempre po parang lalong na lumabas nga po yung yung ICC warrant. So syempre baka mas magtago po or lumabas ng bansa. What are the steps of the government po para ma-assure na hindi siya makakalpas ng bansa si Senator Bato? Well, we just had a command conference and all airports, seaports, points of exit of the Philippines have been alerted. All airlines have been informed of his if he is traveling or if he does pass through a checkpoint, then we should be notified right away. Okay, for the last... But again, okay, he will not be arrested. He is merely being subpoenaed. For the last question, Aaron Recuenco of Manila Bulletin. Hi, sir. Good Yes. morning. Sir, one of the complaints before by the DOJ and the CHR is that may limited cooperation noon ang PNP when it comes to investigation on EJK. With your order now, does it mean na all-out review of all police operations? Kasi may mga finlag Yes. doon yung IAS eh. Yes. So, lahat, sir, ng operations. And Yes. second, sige, sir. We cannot move forward as a country until there's a reconciliation of the truth of what happened in those years. So this is just the initial step in finding out of what really happened. It is also a strong message to the public that
the Philippine National Police stands for accountability. There are no sacred cows to them, and we are not protecting anyone. Many of these men behind me served under him and are close personal friends. However, it is duty above everything else. So tomorrow is a subpoena, and it is the start of the process to find accountability to everything that happened in those years, in the dark years where EJK became a state policy. Second question, sir. Does the PNP have the power to issue arrest warrant if in It case... is a subpoena. Let's not jump the gun. Let's not jump. Okay, it is merely a subpoena. Okay, thank you, Okay? sir. Okay. Okay. One more question, Sec, from Sir, please. Sir Tristan. Hi, Sec. Tristan from Hi, Newswatch. Tristan. Hi, Yes. sir. Just to follow up on the ICC arrest warrant, you've mentioned yesterday that there's a 10,000 parang pagpe-prepare na. Could you tell us ano pong paghahanda sakaling lumabas nga talaga yung arrest warrant kay Senator De La Rosa? Well, as I said, there is a 10,000-man task force that. Okay, let me just make it clear. Okay, that was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay, so we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Okay, so again, there is no credible information of a impending warrant of arrest from the ICC or the Interpol. This is a separate matter, only an investigation and a subpoena for him to appear before the CIDG. But in the event of an arrest warrant, may issue man, sir. Well, Are we well, expecting a Duterte route to Duterte 2.0 scenario we or will- medyo iba, sir? We will cross the bridge when we get there because there is no warrant as far as we know. Okay? Okay. Thank you very much. With that, happy Ayun nga mga kabdita, sinabi ho nitong si John Vic na walang ICC arrest warrant. Pero tignan nyo ho, pag lumitaw na itong si Senator Bato mga kabdita, ano ho tingin yung gagawin nila? Dadamputin ho nila at itatapon sa Netherlands. Kaya ito mga kabdit, susunod naman ho natin. Ha? Ito naman ho mga kabdit na binakaabangan nyo ito si NBI na bisto ho kasi siya sa tinatawag ni Miss Maharlika na money laundering, budol money. Kaya mga kabdit, reakta na rin ho tayo dito. Sasabihin ka na si Atty. Guanzon, lawyer yan, magaling na lawyer. Anong sabi niya? Sabi niya, saan kumuha ng 75 million? O di ba naka-freeze yung account? Sino ang namumuliting ngayon? Yung pong pera na yun, sa recto mo ginawa, maganda yung pagkakagawa. At this can already been decided by the Supreme Court na pwedeng gumawa. Yung pera daw na ginamit nilang mark money, actually hindi mo pwedeng gamitin mark money kasi peke, maganda ang pagkagawa sa recto. Pakinggan. Doon ako sinasabing budol kasi hindi totoong pera, pero nalukso na pera. NBI po na-provide yan. Ang totoong pera po ng 50,000, ng NBI din po ang nag-provide. Kaya po mayroong intelligence fund, confidential funds, ang law enforcement agency sa mga operation po niya ginagamit. Wala pong nilabas na Okay. ang grupo. Huwag natin tapusin kasi sinungaling si Matibag. Nakita niyo naman yung pagiging arrogante niya. Ang dami yung mga viral videos dyan, kung anong may mga hawak siyang mga paldo-paldong pera. Pag nagbabayad sa restaurant, hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pera yun. But ganun pa man, ang pag-uusapan natin dito, ito pa rin yung kaso ng ni Mabanta at mga kasamahan niya na di umano ay nag-extort ng pera. Ako, hindi ko kinakampihan yan si Mabanta at hindi ko na rin kinakampihan si Matibag. Kasi para pareho lang naman silang tibag, di ba? Ang punto de vista natin dito, number 1 point, okay, so viral naman itong kwento na ito, ang pag-extort di umano ng pera ni Mabanta at ng kanyang grupo kapalit ng hindi niya pagpapalabas ng video na di umano kinasasangkutan ni Tambaluslos. Alright? Ang daming puntos dito, mga kababayan. Ang daming puntos na alam naman natin na ang mga mastermind, punot dulo nito pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang mastermind ng pagnanakaw sa mali-malitang pera
ay si Bangag, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaloslos. Yan ay in-expose ni Zaldico. And now, ngayon mga kababayan, here's the thing. Nakisabay itong, ang tawag dito, nakisabay, according din sa mga balita, si Mabanta sa maleta gang. Ibig sabihin, nakisabay, kung ako naniniwala ako na posible talagang may extortion. Right? Hindi porket naniniwala ako na may extortion na naganap ay kumakampi tayo kay Romualdez. Pare-pareho lang sila. Okay? Pare-pareho lang sila dahil kung totoo na si Romualdez ay papanagutin ng bangag na presidente ng pinsan niya, bakit at large pa siya? Right, Remy? So bakit nakakalaya pa siya, puro lang house show, puro kaputahan lang ginagawa ng administrasyon na ito para ilihis ang mga issue sa lipunan, sa mundong ginagalawan ninyo dyan sa Pilipinas, na ang tunay na magnanakaw, ang tunay na nagtatransport ng pera ng bayan ay ang Marcos administration at ang Bangag administration. So ngayong araw, ngayong araw, inamin ni Matibag, okay, na tumitibag. 'Di ba? Tinitibag. Alam niyo yung ang tibag sa Ilonggo, binabaluktot. Okay? So binabaluktot ang batas. Mga kababayan, dahil nga nagtanong si Attorney Guanzon, 'di ba? O naakala ko ba naka-freeze ang pera ni Tambaloslos? Bakit siya nakapag-produce ng 75 million pesos na hinihingi di umano na as extortion money ni Mabanta? So ngayon, mga kababayan, ang eksena natin dito, narinig natin na pinapaliwanag ni Matibag na sila daw ay gumamit ng pera at maganda ang pagkagawa ng pera sa rekto. Okay? Dito ngayon, mga kababayan, papasok ang picture na inamin mismo sa bunganga ng Bangag Administration na ang NBI na talagang sila ay nakikipagsabwatan sa mga illegal na mga tao o mga illegal na pagnenegosyo katulad niyang paggagawa ng peking pera para gamitin daw dyan sa kanilang, hindi para gamitin daw, na ginamit nila sa kanilang entrapment. Diba? Ngayon, ang question natin, ano ang credibility ng Bangag Administration, ng Matibag na ito, na yun ang maniniwala ang taong bayan sa kanila, umamin siya na sinasabi niya, imagine mo, fake ito, counterfeit money, illegal yan. It's like promoting, parang ina-advertise pa niya na, pinagawa namin yan sa rekto, maganda ang pagkagawa niyan. So, ibig sabihin, mga kababayan, na ini-encourage mo ang taong bayan, yung mga taong nakikinig, yung mga mambubudol katulad nila, ay maganda pala ang pagkagawa ng pera sa rekto. Pupunta nga ako doon, may nagagawan pala doon. Kasi, yung maganda, yung counterfeit money, di ba? Sa Amerika, kung nanonood kayo ng mga crimes, nagbabasa lang kayo mga law enforcement chucho, ang ginagamit nila yung tinatawag na parang paper money sa atin or prop money na may nakalagay copy. When you go to Amazon, nakikita yan, pwede kang umorder ng US dollars. I just don't know kung meron dyan sa Pilipinas yung mga peking, and not peke, play money or props money gagamitin mo. So hindi po pwedeng sasabihin ng head of NBI na okay lang, na ini-encourage niya, pinagmamalaki pa niya, na ang ganda ng pagkagawa ng counterfeit or fake money diyan sa rekto. Mga kababayan, mayroong batas na nagbabawal na makikipagtransaksyon ka or gumawa ka ng peking pera. Pwede ka namang gumamit anyway kung talagang totoo, legitimate itong kanilang operation or entrapment, mga palanggi, alam nyo nang huhulihin nyo
bakit ka pa magdadala ng maraming maleta? Common sense na may lamang pera. Pwedeng magdala ng mark money, certain amount of money, di ba? Which is, yung gagamitin, di ba? Nilalagyan ng mga fluorescent chuchu yan para magmarka yung thumb mark mo dyan, ganyan-ganyan. Hindi mo kailangan actually magdala ng ganung kalaking pera, 75 million. Ang problema sa Bangag Administration, yung pag-deliver nila ng balita. Hindi naman nila sinabi yan nung unang fake na nahuli si Mabanta na tinanggap ng grupo niya ang worth 75 million na sa maleta. Hindi naman nila kung naging honest to goodness sila. Sinasabi nila doon sa balita, actually, mga kababayan, ako si NBI tibag ang utak. Okay? Ginamit namin ang play money, ganyan-ganyan, nilagyan namin yung maleta or bakante yung maleta, nagdala lang kami ng mga certain amount of money para magamit namin sa mark money. So ginagago tayo, niloloko na naman tayo mga kababayan. Niloloko kayo, binubudol kayo, kasi nga lumulusot sila. Kasi yung unang palabas ni Matibag at ng Bangag Administration na legitimate yung 75 million na paunang binayad na supposedly na ibabayad sa extortion, allegedly, extortion ni Mabanta sa kanila. So dahil pinuna ni Attorney Guanzon, na saan kayo kumuha? Siya yung unang nagpuna nun eh. Akala ko ba naka-freeze yung account ni Tambaluslos? O bakit, bakit kayo kumuha bakit kayo may ganyan-ganyan? So ngayon, nagpalusot sila ngayon na sinasabi, ginagawa pa tayo pa ngayon si Guanzon pa ngayon at tayo mga netizens, ang masama kasi nagko-conclude kaagad tayo na bakit naka-frozen yung account niya. Tapos bigla silang gagawa ng script, panibagong script, na ito ay gawa sa rekto. Illegal yung kanilang ginawa. May pananagutan sa batas at ini-encourage ang taong bayan na pumunta sa rekto. Sikat na naman ang rekto sa mga kapike-pikean. Dapat nga wala na yung rekto eh. Dapat nga mismo itong NBI ang humuhuli dito sa mga gumagawa ng mga peking pera o counterfeit na pera o mga tawag nila budol na pera. Pero bakit sila nakikipag-sabwatan, nakikipag-usap na gumawa ka nga ng magandang pera, yung talagang halata na, hindi halata na, na fake? Imagine, ito yung namumuno sa inyo mga kababayan. So pwedeng gamitin ng legal defense yan, actually ni Franco, which is nakikita ko, yung interview ng kanyang lawyer na kesyo, wala daw crime, wala daw ganito. Pwedeng gamitin yung legal defense na, eto, tignan nyo, mismo ang NBI ay lumabag sa batas na gumamit sila ng illegal. Okay? Illegal na illegal na pera o fake not illegal, fake na pera, di ba? So pwede nga yung questionin niya ng depensa ng nasasakdal, kumbaga, ni Mabanta, na itong ginagawa nyo, nag-manufactured lang kayo, nag-manufactured kayo ng ebidensya, di ba? Or nag-fabricate kayo ng storya, which yan ang pinapalabas ni Mabanta, na set up lang ito. Right? So yun yung nakikita natin mga kapalaga. So set up lang ba ito, entrapment, or ano ba talaga ang katotohanan dito mga kababayan? Di ba? Kasi hindi pwede. Ang gobyerno ngayon, ang Bangag Administration, so nag-i-instigate sila sa mga, sa inyo. Lalo na ngayon, nagigipit ang taong bayan. Diba? Hindi naman lahat tayo pare-pare ng iisip. Nag-i-instigate si Matibag na you go to recto at magpagawa kayo ng ng peking pera. Kung sa bagay, doon din naman gawa yung diploma ni Bangag. Diba? Sabi ng mga kakamping. Doon gawa ang diploma niya. Right? Recto at Malacanang magkasama ngayon. Fake. Asya na diya, si Recto. Yung Recto, oo. So ngayon, ano ang nito? Ano ang magiging depensa ni Franco at ng grupo niya? Diba? Pwede sabihin no. Diba ito'y gawa-gawa? Gumamit na sila ng peking pera. Paano mo papaniwalaan ito? Peking kanilang pera. Sabi ko nga, hindi mo kailangan kung talagang legitimate yon. Tama naman yung punto na kung nireport ni Tambaluslos na ito
imimit ko si Mabanta, ganyan-ganyan. So, kailangan natin magkaroon ng mark money. Mga kababayan, pwede naman talagang hindi sila magdala ng 350 million or 75 million eh. Sabi ko nga, magdala lang sila ng certain amount, pero dapat maliwanag yun sa first day ng kanilang press release ng NBI. Kaso ang press release nila, may bit-bit silang ganong certain amount. So nung nasilip ni Guanzon at na iba pa, ang sabi nila ay, hindi, budol money lang yun. Ano yun, pinagawa namin sa rekto. Yung kasinungalingan, lalo nilang nanganganak. Akala nila okay lang sabihin. Akala mo, akala ni Matibag, dahil bobong abogado to, putang inang ito eh, na okay lang yung sasabihin niya na peke. Eh, bawal na bawal yan. Sabi ko, bawal na bawal sa batas yan, mga palaga. Pwede yung sana sinabi na, kasi play money lang yun, props namin. Or, pwede talagang walang laman ng maleta kasi nga naka-ano na kayo, naka-all set up na sila. 'Di ba? Nahuhulihin nila si Mabanta. Nakata ninyo? So, ang punto de vista dito, dapat, makikipag-ugnayan din sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwedeng ganun eh. Let's say kung kailangan talaga nila ng pera, pwede manghiram sa Bangko Sentral ng Pilipinas. I think tama naman yun dahil syempre, kung legitimate ito, Bangko Sentral ng Pilipinas, sabi nga niya, yung mga confidential funds daw ng gobyerno, yun daw ang ginagamit. Eh yun naman pala eh. Bakit ka pumunta sa rektong putang ina kang gago kang hayop ka? 'Di ba? Pwede kang pumunta, pwede mo gamitin yung mga ninakaw ni Bangag, ilagay mo muna sa maleta, ninakaw ni Lisa Tanas, ninakaw ni Sandro, or pumunta ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hoy, Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan namin ng 75 million as smart money laban dito kay Mabanta. Pero mas pinili ng putang ina na talagang nalulubog siya sa kanyang kasinungalingan ang pumunta sa rekto at magpagawa. Mga kababayan, nakikita nyo na kung gaano katarantado itong si Matibag at itong Marcos administration, Bangag, Lisa Tanas, Araneta, Romualdez sa pagpapagawa ng mga kwento at paggamit ng kasinungalingan at mga illegal na operasyon nila gamit ang illegal o peking pera. Peke. Ini-encourage nila ngayon yung mga holdupper, mga kidnapper, yung mga lulong sa sugal na nangakyat bahay gang dyan, mga kababayan, na pumunta sa rekto. Okay? Pumunta sa rekto at magpagawa nitong perang ito, mga kababayan. See that? Gusto pa nila ngayon siguro, I don't know, pumunta kayo dyan sa rekto, kayo dyan may mga vloggers, mag-cover kayo, pumunta kayo dyan, at magtanong-tanong kayo saan ba dito makapagpapagawa ng pera. Gagamitin ko lang as optics sa vlog ko or sa props sa vlog ko kasi sinabi ng ng NBI director na Gunggong nagpagawa daw siya dito, di ba? Nakita niyo mga kababayan kung gaano kagago itong si Matibag? Paano ka magpapatupad ng batas? Ikaw mismo lumalabag ka sa batas. Right? Mga kababayan, di ba? So ngayon, paano ka magpapatupad ng batas kung ikaw mismo ay lumalabag sa batas? At kung yung pinapagawa mo, let's say for example, nagpagawa ka ng pera, di ba? Counterfeit yun. Di ba? Dapat nakasulat yon mga kababayan. Sabi ko nga kanina, nakalagay play money or prop or copy. You need to go to Amazon, magtingin-tingin kayo dyan. Nakasulat yan copy or props lang, kumbaga. So yun mga kababayan. Diba? Ngayon, ano ang dapat gawin kay Matibag? Sabi ko, may bitay, dapat binita yan. Kung nagpagawa ka na parang totoo, sabi niya, maganda to maganda yung gawa, parang totoo. Counterfeit. Kaya dapat talaga itong mga ito, sabi ko nga, ayan, ako sa boses ko. Itong mga hinayupak na ito, dapat talaga wala sila sa gobyerno.
Hindi ka pwede magpagawa ng peking pera, mga kababayan, dahil mayroong batas na nagbabawal dito. Hindi porket para sa operasyon nila, may entrapment chucho na sinasabi nila, ay okay lang dahil sila ay NBI. Dahil sila ay, siya ay chief ng National Bureau of Investigation, so okay lang magpagawa ng counterfeit. Pag ordinaryong tao, anulin. So pag sila, dahil nasa gobyerno sila, okay lang yung kanilang mga criminal act. Itong mga hayop na to, kahit na bawal sa batas, so unconstitutional, pagbali and everything, conspiracy, pakikipagsabwatan sa gumagawa ng pera, dyan sa rekto na yan. Sino yan? Sino yung nagbe-business na yan? Sino yung supplier ng perang yan? Imagine nyo, kung yan ay magandang pagkagawa, base kay Matibag, pwedeng gamitin yan at i-circulate yung mga yan dahil budol talaga yung gobyerno na yan. Kung magandang pagkagawa, polidong-polido ang pagkagawa, pwede nilang gamitin yan, mga kababayan, at may rami na naman ang mabibiktima. So, ini-encourage ni Matibag ng Bangag Administration, kumbaga pinipatronize niya, okay? Kumbaga sinasabi niya na tangkilikin natin ang negosyo ni illegal chuba-chuchu sa rekto. Kasi ang ganda ng pagkagawa ng pera eh. Di ba? Parang totoo. So nakipag-conspire ka sa illegal act, okay? Or sa illegal activity na ginagawa dyan sa rekto. Pare-pareho lang kayo mga illegal dyan, mga hayop kayo eh. Di ba? Nakita nyo mga kababayan kung gaano katalamak itong gobyerno ng Bangag Administration. Sabi ko nga, pwede siya mag-ask ng permission sa Bangko Sentral ng Pilipinas o hiramin niya muna ang tunay na pera na mga ninakaw nila, ninakaw ni Bangag, ninakaw ng gobyernong Bangag na ito. Hindi gumawa-gawa sila ng polidong maganda na pagkagawa ng peking pera, 'di ba? So mismo ang alam naman natin na ang gobyerno mismo ang gumagawa ng illegal, nangidnap kay Pangulong Duterte. Di ba? Gustong patayin si Zaldico, gustong gorgorin si Harry Roque, gustong gorgorin si Maharlika. So itong gobyerno ni Marcos Jr. ay wala ng sinusunod na batas. Lumalabas mismo, huling-huli mismo sa bunganga nila na sila ay gumagawa ng perang peke. Kung babalikan natin, ang dating NBI director ay naghamon sa akin na kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin si Maharlika. Di ba? It's like saying, pag puno na ang salop, patayin na si Maharlika. So itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, ito kaya Mabanta, mga kababayan, masyadong punong-puno ng drama. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na talagang ang ginagawa ni Marcos Jr. ay manggipit, mang-abuso ng kapangyarihan. At ito naman si Mabanta ay isa sa biktima dahil naging posible talaga na naging kailangan niya ng pera. Right? Kasi hindi naman, mamaya basahin natin, ay tignan natin kung ano yung mga sinabi niya tungkol doon. May sulat siya, may open letter siya kay Marcos Jr. bilang supporter daw niya. Ngayon, ang problema kasi dito, mga kababayan, sa ginagawa later on pag inimbestigahan yan, okay? Pag imbestigahan nila yung issue nito kay Mabanta at lalabas din yung imbestigahan din kung saan pinagawa ni pangalan nito ni Matibag yung fake money, 'di ba? Papatawag kung sino yung inutusan niya, I mean, sino yung kinontrata niya, 'di ba? Naggumawa ng pera sa rekto. Yes, hinuhuli nga yung gumagawa ng fake money tapos sila papagawa sa yun na nga. Okay? Illegal na nga kasi gusto nilang lusutan. Yung sinasabi ni Attorney Guanzon, yung question ni Attorney Guanzon, akala ko ba wala naka-frozen ang account ni Tambaluslos? O saan kayo galing? Paano kayo nakapag-produce ng 75 million pesos na pauna? Yun yung punto dito. Kaya sabi ko nga, itong gobyerno ito dapat na talagang kalusin. Ano sabi ni Palangga? Nakita ko nga. Antika, ano sabi? Yes, Rebecca. Okay. So ngayon, ito si Franco Mabanta. Okay, well, so let's talk about him.
Dahil ngayon, nakakulong na siya, di ba? May open letter siya. Ito, titignan ko dito. May open letter siya na sinasabi niya, yun doon sa laman ng letter niya dito na ang konteksto is, loyal daw siya kay Marcos at hindi daw siya naninira o naglalabas sa mga secret laban sa mga dati niya naging katrabaho. Kasi, kahit, pag lalo na sa politika, tapos sinasabi niya doon sa sulat niya na kaibigan nga daw niya si Marcos Jr. at naging part siya doon sa media infrastructure ni Bangag, social media infrastructure. So, which is totoo naman, di ba? Nasupla na natin si Clarice Castro sa mga kasinungalingan niya na hindi magkaano-ano, hindi magkakilala o walang relasyon itong si Bangag, ang pamilyang Bangag at itong si Mabanta. Pero nakita niyo naman, di ba? Ang mga pictures, videos na naglabasan, andyan kay Spoke Sari Roque, ang daming pinost dyan, mga kababayan, na nag-birthday pa si Mabanta sa bahay ni Bangag. Di ba? Kasi talagang siya yung media, tawag dito? Anong tawag niya sa sarili? PR? Di ba? PR siya ngayon. Mga palangga, parang, paano siya maging PR? Ay, nako, parang Shonga Bells nga, sabi nung nag-post doon. Sino yun? Yung dati niyang kaaway, yung Joyce ang pangalan. Parang may saltik, di ba? Ang ibig niya sabihin, parang retarded daw sabi niya, but anyway, mga kababayan, no offense doon sa may mga diferensya, pero ang minimin niya yata doon yung attitude nitong ni Franco at yung kiniklaim niya, which is true naman, na naging media siya, director whatsoever. Sabi ko nga, alam ko yan eh. Dahil nagme-messaging kami ni Franco nung kami ay kasagsagan pa na suporta ni Bangag. Pero sabi ko nga, hindi ako bayad. Siya bayad. So ngayon, binabanggit niya na doon sa kanyang open letter na pinagmamalaki niya na parang he's from the yung mga pro-Marcos and anti-woke personalities. Kumbaga parang kiniklaim niya na sila yung pioneer sa mga social when it comes to vlogging. Paano naman kayo naging pioneer? Hindi silang binanggit niya yung pangalan ni Suso Bells, di ba? Binanggit na yung mga halos bayad ang mga kaluluwa. Excuse me? Franco, saan ka? Nung panahon ng Tanimbala at Balikbayan Box, nasaan kayo? Nung panahon na binabakbakan ko si Noy Noy. Nung panahon ni Noy Noy, bumabakbak na ako. Huwag nyo nga akuin ang hindi nyo hawak ang corona. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang headband ni Mickey Mouse. Naalala nyo yung mga nakapalo sa akin? Yung binabakbakan ko ang Aquino administration nang nag-import sila ng basura sa Canada. Na the moment na pag-upo ni Pangulong Duterte, I think noong 2019 finally, na ipabalik ang basura sa Canada. Ang sabi ni Pangulong Duterte, di ba, nung panahon ni Adjabnoy, nagalit ako kay Adjabnoy, naalala nyo? Na pinapadala tayo ng mga basura, ilang barko ang pinadala sa atin. Ano sabi ni Pangulong Duterte na pagkaupo niya? O handaan nyo na yung red carpet. At kung hindi, isasabog ko yan sa sa karagatan ng Canada or pakain ko yan sa inyo. Something to that effect. Diba? Tapos, mga drama, ito si Franco, nasaan kayo? Nakiramdam pa kayo noon? Walang political blogger noon na term actually na may mukha. Nasaan kayo? Nakaramdam pa kayo? Kung si Maharlika ay tutugisin ng panahon ni Noy Noy kung ano mangyayari sa akin nung may mukha na nagsasalta laban sa korupsyon ni Jabnoy. Hindi kayo ang nauna sa political spectrum when it comes to vlogging. Nahuli kayo, mga duwag nga kayo at saka pera-pera lang kayo. Si Maharlika ever since hindi tumanggap ng bayad sa politiko at hindi ng extort. Kaya bago ka magsulat-sulat, alam ko na dramatization lang ito, patunayan mo muna na hindi ka nag-extort. Yung mga binanggit mo mga pangalan, hindi natin sila babangkitin.
na parang feeling nyo kayo ang bida-bidahan. Putang ina nga to, sino to? Yung isa si Zozo Bells, kumita. Kumita kay PRRD, sa panahon ni PRRD, kumita kay Isko, kumita kay Cayetano. Okay? Yung isa, author ng, kumita sa Tay, kami naman libro. Yung isa, scam, itong abogadang, kasabwat ni Alpot. Kumita din to. Mga wala kayong, alam niyo kasi, ganun talaga kinakarma itong mga taong ganito, pare-pareho kayo. Okay? Ngayon, yung PGMN na yan. Alam nyo, hindi porket Duterte yung mga yan, we don't need them. Yung pinagtatanggol dito sa CJ Hero na yan, hindi natin kailangan ng vloggers, mga kababayan, na pumapasok sa ganitong klaseng extortion. Di ba? Hindi natin kailangan ng taong ganito. Maraming nagpapanggap na vlogger. May nag-message kasi sa akin, Miss Marlica, ganyan-ganyan, kakampi natin ng PGMN. Putang ina, paano tayo magiging kakampi? Hindi ko sila kauri. Hindi natin kauri. Yung mga nangihingi ng pera para, Para magkaroon sila ng ganyang show? Bullshit, PGMN. Gaya-gaya ba kayo? MN is mine. That's Maharlika Network. Gaya-gaya po to, Maya. Ano ba yung kaputang inahan yan? 600 plus followers. Pag tinanong mo, saan kayo kumuha ng pera para to sustain that? Yung vlogging kasi, when you talk about vlogging, that is very personal. You know why? Kasi alone ka eh. Ikaw lang ang, ikaw ang bumabakbak when you talk about political vlogging. Kasi kung hindi ka political vlogger, tapos organization kang malaki, mainstream media ka. Diba? Although, syempre, nag-i-evolve ang mundo, pero ang question, saan kayo kumukuha ng pera para kayo mabuhay? It's not about Franco, it's not about pag-curtail. Okay? It's not about pag-curtail ng freedom of speech. Kasi yan yung nilalaman ng liham mo. Ako, kino-curtail ako. Pero hindi ako nakikipag-transaction. Hindi ako nakikipag-meeting para, baka naman, yung maleta, ibigay mo na. Hindi ko ilalabas yung mga baho mo, ganyan. Ang expose, Franco, if you are for the people, hindi yan dinidelay. Nasasabihin mo, nagawa mo na yung video. Chuchu. Nasaan yung video? Ako, nung nahawakan ko yung video ni Bangag na sumisingot, nanginginig pa ako sa 4:00, nanginginig yung laman ko na gusto ko ipakita sa taong bayan na kung tutuusin. Dali nahanap ni Amy Marcos yung video na yun para hindi i-play. Pwede akong kumita ng 10 million dun. Dahil yun ang willing na ibayad ni Amy Marcos nung pinapahunting niya pa lang, nung in-expose ko yan na sinabi ko merong video si Bangag na nagsisingot, 2022 pa lang, alam ni Daryl Yap yan. Hinahunting niya na yung video na yan para pigilan. Nung hinawakan ko yung video, kung gusto ko lang magkapera, 10 million yun tumataginting galing kay Amy Marcos. Pero hindi ko ginawa yun dahil hindi yan ang intensyon ko. Kaya yung mga eksena mo, Franco, na kinurtail, yung freedom of speech mo, ang dami pang haba-haba pa ng mga sulat, kasama pa si Elon Musk, na nung bilhin ni Elon Musk daw yung Twitter, nagkaroon ng free speech, chuchu-chuchu. Sa Pilipinas, sa panahon ni Bangag, walang free speech. Okay? At walang problema sa inyo ang freedom. Ang issue kasi sa inyo, it's not about freedom of speech. Parang sinasabi pa niya dun sa sulat niya na dahil daw ginest ba nila or yung episode ni Rowena Guanzon na kung ano-ano pinagsasabi ni Attorney Guanzon laban sa mga Bangag. Parang yun yung sinasabi ni Franco na the reason why parang tina-target siya ngayon dahil dun sa pag-ere o pag-feature nila kay Guanzon. Ngayon, mga kababayan, tapos sinasabi niya, umabot daw yung mga kalahating billion views nila, ganyan-ganyan. Diyos ko po. Kalahating billion views lang. Nasurpass na yan ni Maharlika. Diba? Ano yan ginagamit ninyo? Nasurpass ko na yung isang billion views. Okay? Overall. Alright? So, huwag nyo na ipagmalaki yan. Hindi nakakapagmalaki yan. Ang ipagmamalaki mo kung ano yung sincerity mo
sa taong bayan? Ginagawa mo ba yung page na yan, vlogging na yan, to make money? Or para tulungan ang mga tao? It's okay. Okay? It's okay to make money out dyan sa platform na yan through YouTube and Facebook kasi ano naman yan free market naman yan at iyan ay isa sa feature ng YouTube and Facebook. So walang pwedeng kumontra dyan sa'yo. Dahil yan ang, ano tawag dito? Ang, yan yung platform ng Facebook and YouTube. Isa yan sa mga features na pwede kang kumita. Pero yung gagawa ka ng balita, according nga dyan sa report na yan, mag-expose ka tapos i-delay mo muna. Kasi baka makakuha ka pa ng pera according to that statement. Alam mo, nag-counsel lang yung mga yan. Hindi lang yan sila nagkakasundo. So kaya dyan sa sulat na yan, Franco, I don't know kung ililigtas ka ng dati mong amo. 'Di ba? O, nasa na yung kakampi mo dati si Taning? O, na sinasabi mo, hindi mo pwedeng expose yung mga nakatrabaho mo na kasi, sabi niya kasi dun sa sulat niya, he's not the kind of person daw na yung mga naging katrabaho niya o yung mga hinandle niyang mga politiko ay expose niya kung ano man yung mga nalalaman niya. Parang sinasabi niya dun sa letter niya, meron siyang professionalism and yung loyalty niya. Bullshit. Ang loyalty mo, Franco, kung gusto mo dyan sa social media na yan, sa taong bayan, hindi sa politiko. Actually, wala kang karapatang magsulat-sulat na ganyan. You talk about public if you are making money. 'Di ba? Oh. Sabi ni Chino, Maharlika, can you please read this for me? Tang-ina nila. Tang-ina nyo lahat. Oh, sabi ni Chino. Yes, Chino. Thank you. Palangga. 'Di ba? So, hindi ka pwedeng mag-acting, hindi kayo pwedeng magpa-cute, magpa-konyo-konyo, I want some coke. 'Di ba? Ano ba yung niya? Talk and text ba? Ay, may yung ads binagsabi diyan kanina. Hindi ka hindi ka pwedeng magpa-konyo-konyo. You act like para ka sa bayan. Tapos ganyan ang inaakto ninyo. Oh, bakit ka nakipag-meet up doon? But anyway, syempre, lalabanan nyo pa yan sa korte. Pero mga kababayan, the reason why hindi ko pinopost yung page na yan, kasi alam ko sino team player niyan. Ako pa ba? Alam ko kung sino ang team player ng mga yan. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi tayo pwedeng minsan na sinasabi, okay, nagkakampi kay Pangulong Duterte. Hindi naman yan Duterte, Marcos yan. Kumita yan kay Marcos Jr. Tignan mo, nagparte-parte ba doon? Never yan. Sinabi na ni Spoksari, nakilala niya lahat ng mga vloggers nung siya ay presidential communications, nakausap niya. Hindi natin kailangan ng Facebook pages o ng mga vlogger na pera-pera when it comes to pakikipaglaban. When I say pera-pera, yung sila ay binibigyan ng politiko. Then, hindi na yan para sa taong bayan. Ginagawa nila yan para magkapera sila. Right? Mga token of appreciation ba yun, Maui? Yung mga kalaban natin, yung mga Team Alpot? Hindi ganoon. Kasi nung nag-start si Maharlika, bago pa kayo lumabas lahat, excuse me, I'm just telling the truth, alam nyo yan. Bago pa kayo natatakot yan, si Taning, dati natatakot ba yan? Nagtatago siya sa cartoon character. Natatakot kayong lahat. Diba? Nakiramdam pa kayo kung anong gagawin kay Maharlika. So nung nakita nyo na effective si Maharlika, na may mukha, na nilabanan si Noynoy, ayun, para kayo mga kabuting lumabas. Kaya nga ipinanganak ang maraming, alam mo kung sinong sikat nung unang panahon? Shout out sa showbiz government. Yun, pero wala kasing mukha yun eh. Diba? Yun, pero wala. Hindi ko pa rin alam kung sino nasa likod ng showbiz government. Ayun, morta na kalaban ni Noynoy nun. So after that, sino? Sige nga, tell me. Huwag nyo nga akuin na kayo ang may corona dito sa social media, na kayo ang bidabidahan, mga putang ina ninyo. Nakinabang lang kayo kay what? Ginamit nyo ang PRRD. Ako lang akong ginamit na tao. Nakatayo pa rin ako at ngayon kasama ko si Mickey Mouse. Di ba? Oh, yan ang problema. Hindi tayo dapat sumusuporta sa mga page na
pera-pera lang, yung mga nagbubugaw, yung mga nag-aalpot, nagpapahawak ng suso, na gumagamit sa pangalan ni Pangulong Duterte. Jinx yung mga yan, mga malas yan. Yan ang inaalis natin dapat sa linya natin. Tingnan mo yun kung paano terahin si Inday Sara, di ba, ng mga Duterte dahil nakalink yung mga taong ito na nagpalalamas ng suso. Di ba? O, yan pa rin ang tinitira. Mga supporter ni PRRD, nagpalamas ng suso, mga ganyan. Yung supporter ni PRRD, nang bubugaw ng mga babae, nagpapatuwad sa YouTube. Well, we don't need supporters like that. Now, pasensya na kayo, kakabwisit kasi itong mga kaputahan nila lahat. Kayo, sagutin nyo yan. Pare-pareho lang naman kayo. Drama-drama lang naman lahat yan. That is not what. Ay, nako mga kababayan. Ano pa ba? Ano sabi? Okay. Ano sabi niyo mga palangga? Okay. Nabudol din kami. Alright? Daga-daga. Ano na? Daga-daga, sabi ni Palangga. Madam, pakwento po ulit yung kay PRRD. Oh, I will. Kasi meron tayo nun. Wag lang ngayon kasi limited yung time natin. Nag-away dati yan si Franco at Taning. Yung debate ni Sas, si Franco ang host. Inokray ni Taning, sabi, it's all about Franco show. Well, alam ko naman yan. Kasi nga nagpapasikatan sila. Tingnan mo si Taning ang nagwagi, di ba? Paaral sa London. Kaya yung putang inang yan. You know? At siya, may balita ako sa inyo. Okay? Pero matagal na kasi balita yun eh. May balita ako sa inyo ng ampon daw ni Satanas. Ni Lee Satanas. Ano yan? May ampon si Lee Satanas na sugat-sugat daw ang katawan kaya hindi pala hindi makapagpakita sa public. Okay, sugat-sugat ang katawan dahil siya ay dinadalaw ni Tita Aida niya. According sa ating source. So I challenge yung mga ampon ni Lee Satanas na marami kasi siyang ampon si Lee Satanas. Ang ampon ni Lee Satanas na may sugat-sugat dahil dinalaw ni Tita Aida. Alam nyo, lahat sa mundong ito may karma. Totoo yun. Maniwala kayo. Kapag gumawa ka ng kaputahan sa buhay mo, kakarmahin ka talaga. Right? Sabi ni Comic, Vugaw. Sabi niya, si Vugaw. Okay, basta isa sa mga ampon ni Lee Satanas inaaratay na ni Aida. I challenge you, darling. Enjoy Tita Aida's karma. Sugat-sugat ka na pala, ha? Kaya hindi ka lumalabas. Kumusta naman ang mga sugat mo? Ang sugat mo saan? Anyway, yun lang ang ulinigan natin. Yan. Lamas-lamasin ang susubels. Sabi ni Marshall, actually, marami pa sa ating pag-uusapan. Limited na naman ang panahon ni Palangga. Alam mo naman ako, naglalayag sa kaibuturan ng langit. Ayan. So ngayon, mga kababayan, ito yung ginagawa nila kay Inday Sara ngayon. I-ano ko lang bago tayo maputulan ng wifi. Okay? Yung issue kay Inday Sara na binabatikos nila ng ng bato ng laptop or hindi marunong gumamit ng laptop. Ako aminado ko. Ginagamit ko lang ang laptop saan? Sa pag-video. Hindi kasi talaga ako techie. More on computer na ako. Kaya tama yan si Inday. Yung sinasabi ni Inday, nasasabi ni Clarissa Taratara, magpipresidente pala siya, ganyan, sino pa yung nagsabi doon na ultimong laptop, hindi siya marunong gumamit. Mga gago. Ako, may laptop ako, pero hindi ako techie, hindi ko alam yung mga program na yan. Kasi more on nasa cellphone lang ako. At hindi naman siguro kahit tanga, di ba? As Vice President, alam ano magtutok si Inday sa laptop? Ano siya? Tech? Gagawin niya yung trabaho niya as Vice President. At kapag may mga documents, pwede mong tignan sa cellphone mo. Pwede ka mag-email. Ano gagawin ni Inday? Mag-repair ng ng computer? Di ba?
Magrepair-repair si Inday. Totoo yan, kahit ako hindi ako magaling sa laptop. Pag na problema nga ako, pag nagkagulo-gulo na yung buhay ko dito sa laptop, tatawagin ko yung rescue. Help! Ano nangyari sa laptop ko? Ganyan-ganyan. Parang tignan mo to, ano nangyayari dito? I-restart mo, ganito, ganyan-ganyan. Paano ako pupunta sa ganito? Paano ako pupunta sa ganyan? Anyway, mga kababayan. So, yes. Karamihan ng boss di sanay mag-computer, Excel, Microsoft, basic lang alam. Ako hindi ako marunong ng mga pinagbabanggit mo. Yung Word nga lang. Ay, totoo yun, Word. Di ba yung, case, yung sa case ko, sumasagot-sagot ako ng ganyan. Ganyan-ganyan. Pinag-aaralan ko talaga ng sabi ko, putang ina tong Word na ito. Tangina, paano to gagawin tong hayop na ito? Ganyan-ganyan, sinisisip ko sa notes. Totoo yun. Pareho pala kami ni Inday, ano? Pareho tayo, Day. Pareho tayo, VP. Minsan, nagkagulo-gulo na yung mga, paano ko gagawin? Help! Kailangan ko ng rescue. Ganyan-ganyan. So, tigilan nyo si Sarah. Okay? Well, hindi nila titigilan si Inday Sara. Dahil pinagkakaperahan nila si Inday Sara. But ganun pa man, mga kababayan, si PRRD, dito plok ang cellphone, sabi ni Chen Chen. Isa pa yun si PRRD, Diyos ko. Hindi nga ito umawak ng cellphone niyan si PRRD eh. Kasi naalala ko, ang sabi ni Alpot sa akin, uutusan daw siya ni PRRD. Siyempre, yaya siya, di ba? Sabi daw ni PRRD sa kanya, ilagay si Boljak, si Marlica. Bigla ko lang naalala yon. Sa tingin ko, kunwari lang hindi marunong mag-laptop. Ang ibig kasi sabihin ni Inday Sara dyan, parang ako nga, hindi ka marunong sa program. Di ba sinabi ko sa'yo, nag-aral din ako ng computer, pero wala akong natutunan. Kasi hindi mo talaga yan pag hindi mo forte. Nag-aral ako sa Amerika. Dito sa Computer Institute of Chuchu. I forgot. A long time ago na kasi yan eh. Wala akong natutunan. Kunyenta, nakalimutan ko na. Ay, nako. Pag hindi mo forte yon. Right? O nga po pala, sa balita, si John Vic Bribe Rimulya, now lang nilabas na nalaman na may bahay si Zaldico sa Paris. Vindicated ka po, Mother Dragon. O nga di ba? At saka fake news yung sinasabi ni John Vic na may 20 na floors si Zaldico. Fake news yun, gumagawa na naman ng kwento. Hindi yan totoo. Na may bahay o apartment na 20 apartments ba yung sinabi niya, 20 doors. Hindi yan totoo, fake news ka na naman, John Vic Remulla. Sa akin ka magtanong. Right? Dahil alam ko yan. Pero hindi kita bibigyan ng information. Kasi sinungaling ka. Okay? Dahil in-expose na ni Zaldi na kayo ang tunay na mastermind ng pagnanakaw sa Kaba ng Bayan. Kaya yung mga pinipress release niya ngayon kay Zaldi, hindi yan totoo mga kababayan na 20 floors. Sinungaling na naman yan. Ano sabi niya?